dili aron sa hukuman at usaha. Atong una niya kapani, hukuman sa Pilato. Subot sa mga Paulo Paris sa kaparian sa mga Hudyo. Lansan sa cross, hukuman siya. Muna niya kapani, hukuman siya. Pero sa dalawa niya kapani, kung dili aron sa paghukom kanila, ang binukom kanila. Matang bagay sa aron paghukom sa mga Hudyo sa mga natay. Kauban niya kapani, sa mga tao na yung sa iya, ilansan sa cross. Kita yung hukum sa iya. Pagbalik sa pag-usap, siya yung hukum natin. Siya ang nagilong, nagilagdol sa dinagilokman. Pagkahinungdol sa mga alapasol, sa mga kasala. Na naguhat ka itong papangahasol mga buhat dito sa cross. Kung minimon, ini mga butanga, inyong ibuhat, kung ako nagpakahilong. Dahil siya naningon sa kabalaan na dispensasyon, nagtudlog sa mga tao kabalan sa pagdaling. Apa din ngayon na kinahanglan nila siya ilang hari, bisan ko gilit nila kini gusto. Usubot sa dili, kasi mga religion. Ngayon ang mga Muslim, hindi gusto ang Kristo. Pero anang panahon na sa Christ natin, ngayon ang mga Muslim, bisan hindi ganahan ng Kristo. Aning panahon na tinangan ng si Kristo na siya natin ang maluluwas. Ngayon ang mga Hudyo, hindi mo ito ang Isus na Mesiyas, pero sa ikadwang pabalik niya, ang inahanglan niya ay siya natin ang maluluwas. Kung ang imang tinsayin. Apa na ikadwang pabalik niya yung gayuna, hinahanglan sa mga tao siya na ilang hari, bisan po bili nila kini Kristo. Bisan ng mga pagkakong, mga ateista, ang hinahanglan sa iya ay siya ang maluluwas. Isang Sirilo Jerusalem sa Ecclesiastes chapter 15, number 1. Yan ibuhat ni Padre Jose ang meaning sa Advent. Anong dua ako patahod? Dua ka pala Advent ko. Ang Christmas, ingon man ang Ipangino. Kung kaya mo, ang atong Christmas, nagsugod 327. Ang Epipani, nagsugod unang siglo ka lang. 100 kape, nagsugod na sila sa ulo sa Epipani. Kung sa walang ang Christmas, ang pinagkatapos ng fiesta sa patakaw sa limong Epipani. Kung pag-introduce sa simbahan sa Christmas sa December 25, year 327, ang Epipani na sigog sa January 6. Mabiling ang 25 sa Christmas, dahil ay January 6. Wala sa una, ang tawag ang Christmas o na tawag Epipania. Hindi lamang ang pasawag sa pagkatawag ni Kristo, ingon sa pagkasaysayang ng tao, ang natawag sa mga. Kinusang sa pasawag sa pagkatawag sa Diyos sa punod, ingon ng kaluwas sa kalimutan. Ang pulong na Ginoo nagpakaunod. Ang tawag, incarnation. Ika sa pulong, karne, unod. Ang karne, unod, tambok. So, ang Ginoo nagpakaunod. Ang tawag, incarnation. Ang tawag na ang pista sa pagkatawag sa Ginoo. Ang Ginoo gikan sa langit, gikan sa amahan, at pagkatawag sa Nabi ka Maria, ang tanan siya kuno, incarnation, pagkakari, lawas ko. Kung tatawag ng Christmas, ingon ang mga istorya. When Jesus was born, this changes everything. In these first narrative, we are told this is the birth of the Savior of the whole world. I'm scared, George. Scared.
Jesus, how you know that he wasn't his own biological child? It shows us that Joseph was a selfless man, a man of love, a man of great compassion. Yan si Joseph, isa po, bawang iyo, katawag ito. Ang anghel. Mabalantay sa mga karnero. Tulo ka mago. Mabalantay sa karnero sa Panginoon San Lucas ng bisita ang Isos. Ingat sila sa anghel, matawag niyo mga ulo sa tuwan. The Gospel of Luke has shepherds with Jesus because Luke wants his readers to see Jesus as a descendant of King David, who was also a shepherd, called in from the field to lead his people. Ang pagkawalan ka niya sa inyo mga. Even that, people. O nagpakatao, ang Ginoo, sama ang David. Si David, before siya naging hari, mabalantay sa karnero. Ibuha ay pinitanan. Nahimo siyang hari sa Ginoo. Tumago niya ang pagkatao na kaliwag ni Hari David, ang unang ibisita ang mabalantay sa karnero. Pagkainong ingon ang mga Bible experts, pagkainong na nato na ang unang hari na salita sa mga Hudyo sa Hari David, mabalantay sa karnero. Ang mismo kasahulugan sa kamakaluwas sa kalimutan na nagdala sa pagkabot ni Kristo kaliwala sa katauhan. Kung ipaabot ang iyang pagbalay sa Maya, pagbalay sa pagkasal, Christ sa King. Apugo niya ang mga tao, apugo niya ang tanang katauhan, ulit patay, ilain niya ang mga tao, utang niya sa tuog, niya itratar ang mga tao na sa tuog, at mga maayos sila, itratar niya ng mga karnero. Ang mga tao, mga anak sa wala, mga pagdungon, itang ng kasala, yan itratar ng mga karnero. Ang explanation sa mga Bible experts, mamaayo o malautan ang pagkagat sa Ginoo, makita ka. Kaya kung ang magbalantay sa karnero, bahagod siya ang iyang karnero kawaton, ang iyang mga naman pagkagigit, yung sulod sa iyang balay. Dito sa iyang balay, kabutang sa isang kasuga, kung ang iyang asawa, mag-break o kanang harina para himuong pan, paano wala na tubo. Samtang i-bake ni iharing sa iyang asawa ang tinapay sa abuhan. Ibabaw sa abuhan, dito niya ituntong ang katre. Kaya man ang katre, yan ang gusto ng mga anak. Yan ang paano ang katre, ibutang niya ibabaw sa abuhan. Ya, pinalagyan man niya ng mga anak, at mayroon yung mga anak, at gawin man. Kapawag niya ng mga anak, ibutang niya sa katre. Nakamkan sa ubos, kapag naman niya ang pan, pati mailitan ang buwan niya sa pan. Buti pa sa mo, ang mga kanibig, yung mga Ginoo, kamu mga lautan, dari ka mga wala, itratar ka mga kasama sa mga kanibig. Kaya sa balay sa Akiya, ang ipaunan niya sulod sa iyang balay, muna sila mga laot saka ang mga kanibig. Kaya ang mga kanibig, kung nawon man, muna ang mga kanibig, doon niya sa baga, diin giyoto ang pan. Buti pagkabot, ang Ginoo, kauna-una sa mga lautan. Ipanglagyan niya. At
interpretation namin sa mga Philippians, marong natulog. Busa ang tao na daputan, ang mga tao ang palagkaganan, ang pagkatuloy doon na sa langit. Kaya ang mga dautan nasama sa mga kanding, ipatuol na sa pagkalagay sa karnero sa kanyang kapuhan. Kung naunan mo, doon sa baka. Kamu mga karnero, ako galing, naunan mo, paulahin mo. Kamu mga baka, ako magay mo, kagay sa kapuhan. Inoon sa hari, katapusan, at iyang kinuha ang katanan na luwas. Kanibuha ang ginoo, ikatanan na langit. Ngunang yan magkakar sa mga malayong kautan sama sa kante o karnero. Ang Christ sa King. Ang iyang ikaduhang pagkabon o ipagpaulit panahon sa iyang pagkuko, ang tawag namin sa mga Philippians, recapitulation. Katong unang pangalan ni Kristo, nagkuha siya sunod, nagpakatao siya, incarnation. Mamatay ng lawas, muna pagkasabado santo sa gabi yun na, sumpay sa domingo sa Tagdawon, banhawon niya ang lawas. Paawon niya yung lawas ng balik, kapanahaw siya, umano pa rin ang Tagdawon, kaya siya sa langit. Sa katapusan sa panahon, katong lawas na kaya sa langit, ang Ginoo, ubalik siya. Naibalik niya, tigumo niya ang mga tawag. Tawag sa pagtigong niya sa tanang kabuhatan, recapitulation. Ang General Restoration sa yung CCC. Pasang CCC. Pagkakas siya yung kasabutan ng General Restoration. Ang tawag sa mga Church Father at recapitulation. Atong tanawag sa iyo ako. Ang mga Bible first sa mga limit ko ito, nahimos na ito sa dokumentado. But what's even more extraordinary is the second half of this prophecy. Jesus tells us here, with no cookies, and after the message goes to the world, then the end will come. Today, hundreds of satellites circling the planet provide almost instantaneous global communication, radio, television, internet, the gospel is streaming to all the world. Earlier in this program, we discussed many message dreams from Daniel chapter 2 of the sweet chapter 1 powers of our time. You recall we were treated naked. There was a great stone that flies from the heavens and smashes the image on the tree and it runs in the pot. Who does this stone represent? And what is this great power that knocks down the image? It's Jesus Christ, the rock of ages. All of history is now moving towards the dramatic conclusion when the Son of God is going to return with power and glory. The fulfillment of the prophecy reveals that we almost reached the end of time. Umabot si Kristo ko ito ng anggel. Ako na ng pagmasan. Tawag, recapitulation. Wala na yung lawas, magkabanaw, tayo sa itong lawas. Ubos pipin ito, bakit yung lawas na meron. Kakapusan pa ng paulan, pananabawan, general ng tawag, recapitulation. So, only ang tawag, upat na kanila, anong think na, sa mga pare, na life explanation, pero si Father Moses, kung ano explanation. Sa ikatulong Domingo, umabot, karong sa 15, ang tawag daw dito. Paglipay mo, laking daw dito. Gaudio, paglipay ko, gaudio. Gaudio, paglipay ka. Paglipay mo ka na, daw dito. Paglipay mo sa laking. Ano maglipay ka akin? Kaya kaning unang kandila, unang simana, dalawang simana, ang tulong namin, Christ the King. Advent sa Christ the King. Kanina ko pagkakang nila, nandoon na ang Pasko, na misa sa ginawin na, ang tulong namin, Advent sa Christmas. Advent sa pagkatao sa Ginoo, nanituha, Advent sa pagbalik niya na hari. Usa ka pakanhin, silang tuwa Christ the King. Pero usa ka, Christ the King. Kami, usa ka Christmas. Kami kinakayunin,
Dua ka po, Christ the King o Christmas. kanang Pasko sa pagkatao. Christmas ni Christ the King. So ang duha ka pagbalik ni Kristo, ang pagbalik niya isip hari o ang pagkanin niya isip na pagkakulo sa katulog. Uy, tatagpo ang duha ka pagkanin. Hintay ka tayo. Muna natin ang pare. Ato ang pare natin, nag-blessing kami yung balanan mo. Diba? Nag-blessing kami lang natin, pare. Ito mga sa lima advent. Nalipay ang mga bisa na ito. Sumoni, king, nagkakago kaya. Ang karabutan sa panahon, Christ the King, o ang pag-abot ni Kristo, pagkakago. Advent, Christmas, ordinary time, Lent, Easter, Christ the King. At buo na luha, ang Advent, ang Christ the King, pagkakago. Ang kurma, circle. Kita mo, kaya naman tayo. Unang unit siya kabila, yung si Father Jose. Ang papalandan sa unang advento, ang Christmas. Ang pagpapakaw sa manunubos o manluwas. Dahil ang manunubos sa lahat ng luwas. Ang manunubos, tugso ka sa mga sala. Ang manluluwas, ang kanan, luwason sa Ginoo. Ang tugos, kaya i-redeem ba? Namang pising-pising akong i-kuhan sa kuhan, kung siya, akong i-perinda o prismel. Gusto na ito tugson. Ang tugos, pag-perinda na ito, prismel. Ingon ang kung siya, pag-perinda ay may interest naman, tugos tawagan na. Redeemer. Si Kristo tugsun pa. Anong tugsun ng tao sa layo kang nato sala? Kung ano itawag siya, Redeemer. Manunubos. Redemption ang tawag. Dahil luwasan ko niya, ano yung sa Christ the King. So ang good pasalot, Savior. Ang karang nagawaan pa niya, recap. Ako nga idol, Charles Soriano. Padre Carl Delmir, Katolikong Teologo o Historiador Simahan, Historian. Nasa libro. Ang libro na yung paggawas, mo niya ang title. 3 volumes. Ang gigamit, volume 1 lang. Church History, ang volume 1, Christian Antiquity. Ang mga Kristiyano sa kakaraang panahon. Ipagawas sa aming buha, si editor, si Herman Yokle, yang estudyante, yang gigit yang libro. Dahil kami si Victor Mill, Father Victor Mill, yang di-translate sa English. Father Victor Mill yang ipagawa sa 1958, wala pang kapitan. Balang bagay na dito na mag-usap ang church history in Cayman. Naasya sa mga paragraph 5 to 7. Iskutan niya ang Advent. Kung tanawa ko sa nekabo sa unang Advent sa church history. Pagpamandang sa kabalang kalibutan alas ng naluwasan. Ikutlog ni Father Carl Delmir, Philippians man, church history, Philippians. Ephesians chapter 1 verses 7 to 9. Ito. Isang Pablo. At yung isang Pablo, diyan kanina ikaw ay katugsanan, pinapis sa iyong dugo, na ipapasayuan alang sa akong mga paglapas, sumalas sa kagagaya, kagrasya sa Diyos, na iyang ipadagaya at kanako. Kaya diyan sa nakaalam pagsabot, sa akong kaya, pagsabot sa Ginoo ba, is daw knowledge. Give the Holy Spirit, so ano pagsabot sa Ginoo yun? Yung sa Pablo, sa diyan sa nakaalam pagsabot, iyan di mahibalo na naso ang pinago na itulog sa iyang kabubuton. Sumalang sa iyang maayong tuyo na dilaraw niya ng Kristo. Buti pa sa una pa lang, ang mamaanday tanong, pero iyan bitago. Itago niya ang tanong. Huwag niya di mahibalo. Pagkabot ni Kristo ay itago. Muna ang lamang niya ang itago. Pagkabot ni Kristo ang itago sa
plano sa inyo. Ang plano sa inyo, ang pananaluwas. Unang plano sa inyo, muna yan pag-uukon, muna yan ilago sa buhay. Ang tanang kabuhatan na balik sa tiyan. Ephesians chapter 1 verse 9. Ikuto ko yung matabal pag-reveal verse 10. Yan ipadayan ang maong tuyo. Yan ang sulti reveal. Yan ipadayan ang maong tuyo ingon sa kalagaw. Dagod ay nadagod ang Ginoo nga vision. Kapag tumano, abot sa tukma panahon. Tukma panahon. Sakto nga time. Lagaw sa pag-iusan niya ng Kristo sa talang mga butang din sa langit, mga butang din sa lupa. Talo nila ang Ginoo. Dugay ng mga panahon. Ang Kristiyanismo, walang ipakita na ito sa kalibutan, nagili ang Diyos sa kalibutan ang paggawat ini. Ang pagkatao sa Ginoo, prepared kayo, nag-prepared ang Ginoo sa langit. Taas na panahon, doon sa niya pag-prepare. Takaw na doon sa niya pag-prepare. Kaya ang pag-prepare niya, dito niya itulong sa kalimutan ng panahon. Efeso 1, psychologist. Ang mga Grego, pagano. Mga Romano, pagano. Basta galing pagano, ito o Ginoo. Pero daghan naman Ginoo. Ang ateista, hindi ko Ginoo. Ang agnostic, kung naay Ginoo, okay. Oo, na Ginoo. Kung wala Ginoo, oo. Agnostic na. Ang mga pagans, ito Ginoo, pero daghan. O na mga Diyos-Diyos pa. Sa Roma, ang ilang pinaka-hari na Diyos, si Jupiter. Sa mga Greek, ang ilang pinaka-hari na Diyos, si Jesus. Nasa sa mga kauban, ang Poseidon, ang iyang mga Greek, Aphrodite, nanagay sila, ang mga bato. Diyos na mga bato. Kaya yung mga Greek o mga Romano, sa unang panahon, wala pa matawa ang Ginoo. Sila mga naka-advance sa mga tao. Labi kabanti ng mga tao sa kakaranan nila. Nakaabot sa usala, labi na ang sa kalibutan ng kultura. Naabot nila ang kahibalo pa. Kita sa Pilipinas, namuyo pa sa kahoy, ang mga Romano, ang mga Grego na nasa mga Merkado, nadibati na sila, filosofiya. Nadibati na sila. Yang ubang nila, design na wala. Samtang kita sa Pilipinas, namuyo pa sa kahoy, pero siya mga umuwi. So sila ang halos ayaw. Pero ang problema nila, iigal sila. Nasa religion, dudadaan nila Ginoo, Diyos-Diyos. So, pinatanggal sila, labi pagkakit ng mga tao. The most advanced people in the ancient times. Only ang mga Greeks. Kaya hindi sila mga Grupo. Mga artists, nila. Ganun, itulong sa Ginoo, sa ila. Importante na arts. Ang mga Grego, iyon na mga mababala ng poet. Philosopher, artist, kanta, drawing, tilo-tilo pato, sculpture. Ang mga Romano, mga Grego, mga Romano. Ang mga Romano, isip mga organizer, mga mababalaon. Sila ang pinakauna sa balaon. Kung ano mga balaon, inilating, pangkomando, mga sundalo. Sila yun ang makikira. Kung ano yung talent sa mga Romans, ang talent sa mga Greeks ay balo. Ang talent sa Roma, or organization, colonization, army. Ganong piliyon sa Ginoo na sila duhaan. Apan, ang kasalan din mga lampusan, nilampos ang mga Grego sa ilang talent, sa ilang poet, sa ilang philosophy, sa ilang arts, ang mga Romano, sa ilang balaod, sa ilang organization, sa ilang pagdumala sa naso, itako ang ingarian. I-bloom sila, pero, adunay pero, mayroon si Father Cardinal na ay mga apan. Mga advance na mga tao, pero nasa sila apan. Ang ilang apan, pobre sila sa religion. Bangka, pagkabarang,
pagkabangkarutan, bankruptcy. Bankruptcy in terms sa religion o moralidad. Mga Grego, hindi sa dalasawa. Mga Romano, hindi sa dalasawa. Upatay Ayaw ko sa yan. kugunit, brother. Kaya yung kay ko, brother. Ganito ko na Diyos, matutuo. Tubuti pa sa mga in terms sa morals o religion, o grace na buha. Pero in terms sa talent, advance. Na ay katulang mo. Unang lingon si Cardinal Mayer, nakulangan isa. Grace, Roman, kahit isa kinahanan ng Ginoo. Kung sa'yo na una-una kinahanan sa Ginoo, kasi idugang isa katulog. Mga Hudyo, kung tanaw. Ang Kristyanismo o ang imperial na pagdumala nahingpit sa usap-usap. Ingon si St. Philippos Asaris, nag-ingon siya, ipunting nasa banda 175 AD, ang Kristyanismo o ang pagmando sa Imperyo Romano, isulod sa kalibutan sa parehas na panahon ng dago sa mga kaulay. So, sayang alam na ang Roma, ilogo niya ang Grasya, ang Greece. Gresya kaon niya. Unang gigira sa Roma ang Greeks. Itilgi sa Roma ang Greeks. So, ato panahon na nakuha sa Romans ang mga Greeks. Muna ang mga Romans, magsulti sila Greek. So, muna, ipagnak ni St. Philippos Asaris. Busang dayag na ituyo sa providensya na magtinabangay sila sa mga usa. So, ito na yung pag-gira na sa Roma sa Greece, providence na ito, grasya na ito. Kaya mo itong panahon na ang duha kabangkitang tao magkatao. Ano magkatao sa ulit? Kailangan sa Roma ang Greece. Nabigyan mo ng Greece. So, nasasabot sa Roma ang Greece. Magkatao silang duha. Pero problema sa religion, ito sinala isa. Itong tatawag, ikat na niya. So, kini church historian, Bishop St. Joseph Saria, sa iyang libro, Book 4, number 26. Si Origen, ingon po, mga sa Origen, siya ingon na tungkol sa 248 AD, kagian daw sa Diyos ang kanasuran, nagbuot ang Diyos sa mga butang aron itirador sa Roma, pagmando sa tibok kalibutan ito. Pinali sa explanation ang Roma, hindi nila ang Greece. Pagmando din ang Roma sa Greece. Kanya, pag umandira sa Roma, ground na nila ang Jerusalem. Sa 63 AD, ground nila. So, makuha nila ang Hudyo. Makuha sa Roma. So, kitagnan niya, kaya hindi-explain na ituyo ka sa Ginoo, anong girama sa Roma ang Greece, ang Jerusalem. Eh, ito sa Ginoo na tatutong ang tanan. Tatutong niya sa Roma. Pagmando sa tipo kalibutan, tungo sa paglungkad sa daghang gingharian. Sa daghang na gingharian, gusto ang Ginoo na gingharian na mo tumawag yun na o kahit sa panas, ang Roman Empire. So, girawan ang Egypt, na Damascus, girawan sa Roma, Greece, Jerusalem, Egypt, girawan sa Roma, buhay sa Roma na si Kristo dahil pagkakawalan siya sa Jerusalem, hindi impact sa Roma. Pagmana si Kristo, parang siya sa Terador sa Roma. Pagmana, ikagnan niya, siya na-explain. Wala siya masantos, kaya hindi ni putol lang yan. Yan araw. Ikasret. Ngayon si Mare, salat na natin, putol niyo yung mga. Pagmana, wala siya masantos. So, mag-iitan siya. Sa iyang libro kontra Sensyo, ikaduhang libro, Kapitulo 3. Wala pa pansin, wala pa sige. Wala ba? Pag-iputol yun. Dayon, ako kadayon ang mga Hudyo. Isa na. Isa rin. Hindi na sabi, si Hari Paghiyo. Iabot ang Greeks o ang Romans na tulad sa religion. Kasi religion ko kasi Ginoo, nagkulang po sila sa moral, in terms sa moral. Ayaw umato
si Judas Maccabeus. Monoteismo, mono, usa, teismo, pagtuo sa Ginoo. Nagtuo sa usa ka Dios. Monoteismo. Ang Greek ang Romans, polytheismo. Polytheismo, nagtuo na mga Diyos, mga kadalo sila. Ang mga Hudyo, usa ka Diyos, si Yahweh. O ang saad sa usa ka Mesiyas, usa ka religion, o usa ka Mesiyas. Mao ang mga bituon na nagtuturo sa Judaismo, ilang religion. Lakas sa labing magigipit na kagabion. Didira sila sa Roma, didira sila sa Babylonia, didira sila sa Samaria, sa Assyria, didira sila sa Egypt. Huwag sila surrender. Tungod kay last time lang ko, maabot ko yung Mesiyas. Hindi kita surrender, paalam, makilang ka, excited ka, bilang buon ka, minutang mga malikon, kita mo undang yun. Kaya ano, nagsaan ang ginoo ko, ako ang Mesiyas.